Hi mga Marikoy! Alam nyo ba na sobrang thankful namin ni Daddy Tano, lalo na ako, kasi wala pang 4 weeks yung pinagbubuntis ko. Nasa 3 weeks pa lang nalaman na namin na buntis ako. Sobrang napakaaga naming nalaman na mas okay nga kasi maaga-maagapan yung mga pwedeng mangyari dahil nga tumataas yung BP ko, meron akong history ng pre-eclampsia, pinanganak na premature si Jace, tapos meron akong prolactinoma. At ngayong nandito kami sa beach sa Zambales, ang pinaka-abilin ng doktor ko, wag kong kakalimutan na dalhin yung mga vitamins at gamot na tinitake ko. So, eto, babagrade ako. Ipapakita ko sa inyo yung mga tinitake ko. Unang-una, itong folic acid na pinaka-importante kapag nalaman mo na buntis ka or kapag nagpaplano ka na mabuntis, mga Marikoy, kailangan mong i-take ito 3 months bago ka magbuntis at sa first trimester mo. So, meron akong folic acid. Twice a day akong umiinom ng folic acid. Tapos, eto, isa sa mga nagpapahilo sa akin. Wala akong vomiting or alam mo yon, yung nakakakain ako ng maayos. Pero kapag tinitake ko na ito, nahihilo na ako. Lalo na 4 times a day ko itong tinitake. Ito yung Dupaston, yung pampakapit. So, hindi ko lang sure hanggang kailan ko ititake to, kung first trimester lang ba. Tapos, dahil nga si Jace ay na-diagnose siya na merong autism, so paka-importante daw nitong DHA. So, everyday nagtitake po ako nitong DHA. Hindi ko sure kung once a day or twice a day. Nasa list ko to yun, nasa alarm ko. Tapos, meron akong once a day na calcium, mga Marikoy. Ayan, itong calcium. And then, nasa luggage ko yung isa. Ito, wala nang laman. Itong amino acid na twice a day tinitake ko din siya. Tapos, itong aspirin, mga Marikoy. For 3 months daw, ititake ko ito. Actually, paubos na siya. Tapos, eto, yung hindi ko siya iniinom, nilalagay ko siya sa, alam nyo na, kung buntis kayo at babae kayo at naranasan nyo na ito, eto, twice a day, naglalagay ako ng ganito sa piko. So, ayan, eto yung progesterone Herages. And then, dahil nga tumataas yung BP ko, meron ako, dati methyl yung exact name na iniinom ko. Pinalitan ni Doc kasi mas okay daw ito. Itong Nifedipine. Ayan. Nifedipine. Ayan, mga Marikoy. Ito yung para sa BP ko. Twice a day ako nagtitake. Nung una, thrice a day. So, binawasan kasi bumaba yung BP ko. Nagiging okay na siya. Tapos, syempre, ingat na ingat ako sa pagkain ngayon at pagkilos, lahat-lahat. Nakamonitor po ako sa 4 na doktor. Sobrang thankful ko. Shoutout kay Doc Marby Pertes Laksamana. Siya po yung OB ko na laging, ayan, nag-aabilin sa akin. Sa kanya din ako nagpapaalam. Tapos, pangalawa, nandiyan si Doc Pelis Gomez na para sa endo ko, yung prolactinoma ko, yung bukol ko sa ulo. Pangatlo, si cardio ko, si Doc Joey Duya na nakadiscover din sa prolactinoma ko. Siya din yung nagbo-monitor ng BP ko. Tapos, sobrang thankful ko din sa developmental pedia na doctor ni Jace kasi nag-chat siya last time sa akin. May pinapacheck siya sa akin sa blood test para daw makita niya dahil nga si Jace ay may autism. Meron siyang gustong makita na pinapatest niya kasi meron daw doon na nakikita sa resulta parang kapag may effect. Basta, hindi ko siya ma-explain. So, sila lang yung mas nakakaalam. And then, sa neuropedia din ni Jace na nagsabi na wag na muna daw akong magbasa ng mga nagko-comment para daw hindi ako na-stress. At kay Doc Susan, sobrang thank you. Ang daming nagmamalasakit sa akin at talagang nag-e-effort sila. Alam mo yun, sobrang nakaka-touch kaya salamat po sa inyo.